pakiramdam niya ay hindi siya huminga ng ilang minuto nang matanawan niya kung sino ang nasa likod ng ama. Who could have thought na mauuna pa ang mga ito sa villa? But knowingly, malamang nagamit ng mga ito ang private chopper kaya nauna pa sa kanila. Useless lang din pala ang pag-iwas at pagmamadali nilang makaalis. Nakalimutan nga pala niyang isa itong Fajardo. She tried composing herself. Ayaw niyang maramdaman ng anak ang hindi nila pagkakaunawa ang matatanda. Alam nitong hindi sila in good terms ni Sandro kaya hindi nila ito kasama. Noong una ay wala itong kaalam-alam na may anak na ito at noong mga panahong may sakit ang anak ay pinalabas na nagtatrabaho si Sandro sa malayo. And she made sure na nararamdaman nito ang pagmamahal ng ama. Alam niyang maling papaniwalain ng bata sa mga kwento niya, ngunit iyon lang ang alam niyang paraan para hindi nito kamuhian ng ama at nang hindi rin nito maramdaman ang kakulangan sa pagkatao nito. Gusto niyang ipamulat sa bata na masaya pa rin ang buhay, na maging positibo pa rin sa kabila ng lahat. Ayaw niyang lumaki ang anak na puno ng hinanakit sa buhay. Learn to forgive and forget just like her. Ewan ba niya? Pero madaling sumama ang loob niya o di kaya ay magalit. Ngunit kung gaano kabilis niyang naramdaman ng mga iyon ay ganoon din naman kabilis mawala. Yes, the pain is still there but it just fades away as time goes by. Hindi siya yung tipo ng tao na mapagtanim ng sama ng loob. She's just like that. No wonder kung bakit hindi na siya galit sa asawa ngayon. Tampo at sama ng loob siguro, meron pa. But she won't be easy with him. Sinalubong niya ng tingin ang kanyang mommy Elizabeth at ang kanyang dating asawa. She smiled sweetly. Una niyang nilapitan ay ang mommy Elizabeth. She couldn't help but cry when she hugged her and she responded warmly. The old woman cupped her face as she stared at her longingly. Nagtatampo ako sa iyo, Iha. Bakit kahit sa akin na hindi mo sinabi ang tungkol sa apo ko? Alam mo naman na hindi ko tinotolerate ang kalokohan ng mga anak ko. You should have known me better. Malungkot na sabi ng ginang. Napayuko siya. Alam naman niya yun but she was in so much pain at that time. Sa dami ng kanyang pinagdadaanan ng mga panahong iyon ay nawala na sa kanyang isipan. I'm sorry po. Tangi niyang naitugon. Panay ang iling ng ginang. No. You shouldn't be the one to say sorry. Ang anak ko dapat ang humingi ng tawad at pati na rin ako dahil hindi ko man lang namalayan na may mga ganito na palang nangyayari. I should be more cautious. Hinawakan niya ang magkabila nitong kamay at marahang pinisil. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad. Niyakap niya ito ng mahigpit bago bumulong sa tainga nito. I'll just make my sweet revenge with Sandro. Naramdaman niya ang pagkalas nito mula sa pagkakayakap niya. Tinitigan siya. Maya-maya ay saglit niyang nakita ang sinusupil nitong ngiti. I concede, Iha. He's all yours anyway. Salamat po. Namiss ko kayo ng sobra. Ilang segundo rin silang nagyakapan. I think you should start your revenge now. Make sure to make him go wild and crazy about you. Pulong ng ginang sa kanya. Napailing na lang siya sa sinabi nito. At least, she's still the same as before. Nilingon niya ang anak na mukhang natutulala pa sa nangyayari. Hindi pa man siya nakakaimik ay naunahan na siya ng biyanan. Kaagad nitong niyapos ang apo habang umiiyak. Napangiti na lang siya na makitang gumanti rin ng yakap ang anak sa abuela nito. Maya-maya pa ay tinakbo na nito si Sandro na tulala din habang nakamasid sa kanila. Pagkapangha at pananabik ang mababanaag sa mukha nito. Daddy! Daddy! Sigaw nito. Si Sandro naman ay nabigla sa ginawang pagtakbo ng anak papalapit sa kanya. Naging mabuway ang kanyang tayo nang bigla siyang nabahin ng yakap nito. He didn't see this coming. Ang buong akala niya ay mahihirapan siya makuha ang kanyang mag-ina, ngunit umaayon pa nga sa kanya ang tadhana. Wala siyang ginawa kundi yakapin ng mahigpit ang anak at sa takot na baka bigla na lang ito maglaho sa kanyang paningin, na baka isang panaginip lang ang lahat. He didn't utter a single word. He just wanted to cherish the moment. It was a dream come true. Sa panaginip niya lang nangyayari ang ganito. Enough with this drama. Marami pa kayong panahon na magkasama-sama.
Pumasok na muna tayo sa loob at nagpahanda ako ng pagkain. Tiningnan siya ng ama. Look at you. Butot balat ka na eh. She just smirked. Sexy ka mo, Dad. Napailing na lang ang ama. Nagpatiuna na itong lumakad habang si Jared ay nakakapit sa braso ng lola nito. Naiwan siya sa hulihan dahil kinuha pa niya ang kanyang bag sa loob ng sasakyan. Bahagya siyang nagulat nang mapansin na nasa kanyang likuran si Sandro. Sweetheart? Stop it. Angil niya rito. I miss you. Sinungaling? He said in annoyance. I love you. Kasabay ng paglingon niya ay ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. He was kissing her torridly. Buong alam niyang hinalikan ng mga labi nito at hinayaan niyang galugarin ng kanyang dila ang loob ng bibig ng asawa. Taste like sweets, same as before, intoxicating and hot. Hindi marahil nito inaasahan na iyon ang gagawin niya. Kaya para itong tuod habang hinahalikan niya at nang maramdaman niyang unti-unti na itong gumaganti sa kanyang mga halik ay siya na ang kusang umiwas. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Inilapit niya ang bibig sa may tainga, saka bumulong. Yes, your lips taste so good and I bet that it can still do wonders on my body. We can kiss and mate endlessly until we both cave in because like you, I have my needs as a woman. Huwag mo lang kalilimutan na wala na tayo. Dahil kahit kailan ay hindi na magiging tayo, maski ngayon man, there will never be an us again. And besides, I love someone else. Got it, sweetheart? She gave him a quick kiss on the lips before going in. Naiwan niya ito sa labas, and swear to God, she just saw the mighty Sandro Fajardo cried before her eyes. Gusto niyang palakpakan ng sarili sa ipinakita niyang katapangan sa harap ni Sandro. Buti na lang at hindi siya naghanda bulol-bulol sa pagsasalita. Pero sa kabilang banda ay gusto niyang kastiguhin ang sarili dahil nasasaktan siya sa nakita niyang reaksyon nito. But serves him right. Napako ang tingin ng lahat sa kanya nang lumapit siya sa hapagkainan. Her dad gave her a questioning look. Mukhang nahulaan nitong may ginawa siyang kalokohan. Ang maglola naman ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin at abala sa isa't isa. I did nothing. Bulong niya sa ama nang umupo siya sa tabi nito. Brat, sagot nito. Bago pa siya makaangal sa sinabi ng ama ay napansin niyang naupo si Sandro sa tabi niya. Nagkunwari na lang siyang hindi siya apektado sa presensya nito. Natutuwa lang siya na nakikitang masaya ang anak. Halata ang katuwaan sa mukha nito na sa wakas ay nakasama nito ang ama. Napangiti siya na makita niyang bumulong ito sa lola nito. Tumangulang ang lola nito at ngumiti. Maya-maya ay tumayo ito at tumabi sa ama. Dad, pwede bang ipagbalat niyo ako ng sugpo? Anak, kaya mo na yan. Malumanay niyang sita rito. Hayaan mo na ang anak mo. I'm more than willing to do everything for him. Pangako, I'll make sure this time. Nasuyo nitong ginalawang buhok ng anak. And to her surprise ay hindi man lang ito nagreklamo dahil kahit siya ay hindi niya mapakailaman ang buhok nito. Right, buddy? Ngiti-ngiti ang anak sa sinabi ng ama nito. Do you have a house, Dad? Kapag Juan ay tanong nito habang nilalantakan ng leche plan sa harapan nito. Yes, anak. Kailan tayo uuwi doon? Parang may dumaang anghel sa kanilang harapan at bigla silang natahimik. Kita niya ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Sandro. It's not for me to decide, anak. Sagot nito pag Juan ay tumingin sa kanya. Mom, kailan tayo pupunta sa bahay ni Dad? Jared wrinkled his eyebrow at her. Mapanukso ang mga ngiti nito, and she knows her son exactly. Naku, nananalaytay din sa dugo nito ang dugong Fajardo, hard-headed and persistent. Jared! Saway niya. Yes, mommy? Pinanlisikan niya ito ng mata, ngunit gumiti lang sa kanya. Tanungin mo ang lolo mo. Iyon na lang ang naisagot niya, kahit kailan naman ay hindi niya mapahindian ng anak. Abay, bakit ako ang tatanungin niyo mag-ina? Nasa sa inyo yun. Ang ipakikiusap ko lang sana ay mamalagi muna kayo rito kahit ilang araw lang. Namiss ko na rin kasi kayo eh. Tumayo siya at nilapitan ng ama. Niyakap niya ito mula sa likuran. I love you, Dad. Namiss ka din namin ng sobra.
Naging maayos naman ang paghaharap nila. Naiinis lang siya sa hayagang pagtitig ni Sandro sa kanya. Halos hindi nga nito nagalaw ang pagkain nito. Naninibago rin siya sa kakaibang aura na ipinapakita nito. Kung dati ay napakasuplado nito at palagi nakakunot ang noo, ngayon naman ay maaliwalas ang bukas na mukha nito. Pati impa kung makatitig sa kanya na wari ba ay inaakit siya. Mapanukso rin ang sinusupil nitong mga ngiti. Isang kindat ang ibinigay nito sa kanya na mahuli siya nitong nakatitig. What an annoying male species. Yamot niyang bulong. Lalo lang uminit ang kanyang ulo na maramdaman ng kakaiba sa kanya. God, why? Nasaan ang hostisya? Ilang araw din ang inilagi nila sa hasyenda bago sila nagdesisyon na bumalik na ng Maynila. Kung siya lang ang masusunod ay ayaw na niyang bumalik doon but she has priority. May trabaho siyang naghihintay doon at ayaw naman niyang makasuhan ng breach of contract kapag nagkataon. Ngayon niya pinagsisisihan ang desisyon niyang magbalik ulit sa pagkanta. Hindi niya napaghandaan ang pagdating sa eksena ni Sandro. And if weren't for her son also, hindi na siya babalik sa poder ng asawa. Kinailangan muna nilang manuluyan sa isang hotel sa kabilang bayan dahil doon naghihintay ang private chopper na sasakyan nila. But unfortunately, something came up. Hindi sila pinayagan na umalis because of thunderstorm and lightning alert. Kaya nagpasya silang manatili muna pansamandali para sa kanilang kaligtasan. Mabuti na lang at nabigyan din sila ng clearance na bumiyahe kinabukasan. Mabigat din ang kanyang loob na iwan ang kanyang ama sa hasyenda, ngunit nangako naman sila na dadalawin nila ang isa't isa from time to time. Marahil ay nagtatangka rin ang kanyang ama kung paanong nagkaganoon ang sitwasyon nila, ngunit hindi ito nagtanong man lang. Mas maigi na rin iyon dahil sa kabila ng lahat, ayaw niyang magkagulo ang lahat at pihadong si Jared ang lubhang maaapektuhan. Makakaya naman siguro niyang pakisamahan ang asawa kahit pa araw-araw niya makikita ang pagmumukha nito. Wala siyang hindi kayang ibigay para sa anak. Hindi na lang maipapangako na magiging katulad ng dati ang magiging pakikitungo niya rito. Are you both ready? Bahagya lang niyang tinanguan si Sandro pagkatapos ay binalingan niya ang anak. Someone woke up on the right side of the bed. Huh? Happy? Yeah, excited din po ako makita ang bahay ni Daddy. At last, matutupad na rin ang pangarap kong magkasama-sama tayo. Bumaling ito sa ama. Dad, mahal mo ba si Mommy? Jared! Sabay niya sa anak. Hindi niya inaasahan ang pagtatanong ng anak. Jared caught them off guard. Napatigil si Sandro sa pagbukas ng pinto ng kotse. Hinarap niya ang anak. Anak naman, you don't ask questions like that out of nowhere. Ma'am, it's just a yes or no, okay? Adults just make things complicated. Kapag mahal mo, mahal mo. Kapag hindi, di hindi. Accept the fact and move on, even if it hurts. Simple as that. Napahalakhak si Sandro dahil sa sinabi ng anak. Where did you learn that, anak? I just read it somewhere. I don't remember even. Lumapit ito sa ama at doon naman nangunyapit. Inakbayan ni Sandro ang anak. Don't worry, anak. Walang ibang laman ang puso ko kundi ang mami mo. Nabibingi na nga ako dahil sa lakas ng tibok nito na tanging pangalan ng mami mo binibigkas. Rest assured, siya lang at wala ng iba. Kaya makakaasa ka na babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Hindi rin ako titigil sa pagsuyo at paghingi ng tawad sa mami mo kahit pahirapan at alipinin niya ako. He said those words while staring at her. Siya na ang kusang nagbawi ng tingin dahil pakiwari niya ay nanlalambot ang mga tuhod nito. We should get going para hindi tayo abutin ng traffic. She tried to change the topic because of uneasiness. Baka talagang natatakot lang talaga siyang ipagkanulo ng kanyang sarili. Yes, Mami. Tara na, Dad. At saka, wag na din po kayong mag-alala dahil mahal na mahal ka din ni Mami. Hindi nga po siya nag-boyfriend dahil sa inyo eh. Right, Mami? Lihim siyang napangiwi dahil sa pambubuking ng anak. Mabuti na lang at hindi na nag-usisa pa si Sandro. Nanatili itong walang imik hanggang sa makapasok sila sa sasakyan. Mukhang sinadya pa nitong magkatabi sila sa likuran at si Jared ang nasa passenger seat. Huwag ka rin mag-alala, anak. Hindi naman ako makakapayag na magka-boyfriend ang mami mo. After all, I'm still her husband and I intend to keep that as long as I'm alive. Papayag ka din ba na magkahiwalay kami ng mami mo at magkaroon kami ng ibang pamilya?
Malumanay ang pagkakasabi ni Xandro but she knew him well. Galit na ito base sa nakakuyom nitong kamao. Pasimple niyang idinantay ang kamay sa hita nito at marahas na pinisil iyon. Ramdam niya ang pag-igtad nito nang bumao ng kanyang mga kuko. Don't you dare use Jared on me, sweetheart. Kung ayaw mong matuluyan ang alaga mo, okay? Ginitian niya ang anak na magtama ang mata nila sa rear view mirror. Sana lang ay hindi nito napansin ang ginawa niya kay Xandro. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit niya nagawa ang ganoon. Hanggang langit ang pagpipigil niya sa sarili kanina nang hawakan niya ang hita ni Xandro at nang maramdaman niya ang unti-unting pagkagising nun. Sweetheart, bulong ni Xandro. Sisikmuraan kitang lalaki ka. I miss you. Quiet, she hissed at him. Nakakapag-init ka ng ulo, kainis ka? Yeah, mainit na nga ang ulo ko. Sagot nito pero nananatiling diretso sa harapan ng tingin nito. And her eyes grow huge when she realizes what he meant by his words. Bastos ka talaga, manyak! Sweetheart, wala akong gustong manyakin kundi ikaw lamang, okay? Imbes na magalit ay nakangisi itong bumaling sa kanya. I love you. Stop it! Pinanlakihan niya ito ng mata. Nakita niyang ngingiti-ngiti si Jared sa harapan. May panunukso sa mga mata nito. Nagdesisyon siyang huwag na lang patulan si Xandro. Kahit kailan talaga ay mabilis uminit ang kanyang ulo kapag ito ang kanyang kaharap. But wait, ulo lang ba? Dahil pakiramdam niya ay sinisilaban siya ng apoy dahil sa init na kanyang nararamdaman. Ang natural na amoy nito na pumapaloob sa sasakyan ay nanunuot sa buo niyang pagkatao. It gives her a tingling sensation that only him could do to her. Dahil aminin man niya o hindi, ito lang ang may kakayahan na buhayin ng kanyang katawang lupa. Yes, she tried dating when she was in US but every time the man tried to be near him, kinikilabutan na agad siya. Muntik na niyang madagukan si Xandro na bigla na lang itong humiga sa hita niya. She tried pushing him but to no avail. Just let me be, please. Bulong nito. Nang maramdaman na hindi siya kumontra pa, iniyakap nito ang braso habang nakayapos paharap sa kanyang tiyan. Bigla siyang nanigas nang ma-realize ang posisyon nilang dalawa. She was about to protest when she heard him sniffing as he tightened his hug on her. He's crying. Ramdam niya ang pagkabasa ng kanyang damit kaya hindi maipagkakaila ang pag-iyak nito. Okay lang ba si Dad? Tanong ng ni Jared. Of course, baby. He's just tired and sleepy. And you? Why wouldn't you sleep? It's gonna be a long ride. I'm fine, Mom. I just like to view outside. Susulitin ko lang. Tugon nito. Nang tingnan niya ang tinutukoy ng anak ay maski siya ay namangha sa ganda nito. Isa iyong napakalawak na lupain. A plantation perhaps. Hindi na niya gaanong makita ang mga nakatanim roon pero maganda iyong tingnan dahil sa kulay berde nitong kulay. Such a breath of fresh air. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga tanawin na kanilang nadadaanan. Hindi rin niya namamalayan na hinahaplos-haplos na pala niya ang ulo ni Xandro na nakaunan pa rin sa kanyang mga hita. Nagkibit-balikat na lang siya. Tulog na naman yata ito. But on the contrary, buhay na buhay ang diwa ni Xandro. Hindi lang ang kanyang diwa kundi pati na ang kanyang ano. Ikaw ba naman ang mapadikit sa babaeng mahal mo? Ewan ko lang kung hindi kayo mabuhayan ng loob. She would be his totally, mind, body, and soul. And her heart as well. Sinisigurado niya yun.